A brief reminder, everybody. Guys, I would like to tell you na we are facing a very crucial situation starting Monday the 15th hanggang sa 21. Okay na. Okay, hanggang 21. Alam niyo kung bakit? Bakit the country is now facing a crucial week starting tomorrow until the 21 and beyond. Bakit? Hindi na kasi pwedeng pigilin ang sitwasyon natin ngayon, and the Filipino people are now complaining about the current situations of our country, yung sitwasyon. Ang masakit nito ganito. Na-fuel pa, nagatungan pa ang sitwasyon ng Pilipinas yung nangyari sa Indonesia at Nepal. Ito ngayon ang ina-idolize ng mga Pilipinong kabataan. Ang Nepal, yung Gen Z. At nakita nyo kaagad nag-react ng UP, Gen Z ng UP. Diliman and Los Baños, mga Gen Z. Now, alam nyo naman ang Pilipino, bandwagon yan. Sama-sama yan Kapag nakita nila na gano'n, kahit hindi alam kung ano nangyayari, sumasakayan. But of course, alam natin na, I'm just giving you this, hindi ito yung klase natin, but I'm trying to give you the scenario or situations that might come up sa darating na panahon. And to inform you also, I'm involved. Ako ay kasama din doon sa isang sitwasyon na kung saan ay ninanais natin yung maging maayos. But sa grupo namin, we are doing it on a very positive way kasi nasa clerical kami. At we hope that we could encourage. In fact, gumawa ko kanina ng letter or a leaflet na pinadala ko doon na ang sinasabi ko dito is we should not come to a point of time na nangyari sa Nepal na talagang marami pa ang namatay. Kaya natin yon, kaya namin yon. The only thing that we need to do is to persuade people. Alam niyo nangyari during the time ni Estrada? Di ba? Yon ay nagkaroon ng pagbabago ng government na walang sakitan. Also, remember, first, walang sakitan. Nung ikalawa, walang sakitan. And hopefully, itong third na to, wala ding sakitan dahilan sa tayong mga Pilipino, iba ang ugali natin. Hindi tayo pwedeng makisali o makisawsaw do sa sistema ng iba na kung saan ay nananakit. Hindi natin ugali yon. Kaya hoping na even I myself will become an influence doon sa marami na gawin natin ito on the proper way na walang nagkakasakitan and possible naman. In fact, kanina nagpadala ako ng sulat doon, ng leaflet na pwede nilang gamitin para to persuade yung mga kasamahang iba. Actually, ang pwede lamang kung gusto natin na walang talagang gulo, if the government, like the policemen and the military, sila ay magbababa ng suporta. Yan yung nangyari nung kay Estrada Inalis nila yung suporta. At kapag ginawa nila yan, that would be a bloodless. Now, ang sinasabi ko dito, wag na nating intayin pa yung 21. Kasi sa 21, pag nangyari yan, whether you like it or not, magkakasakitan yan. Alam nyo yung mga militante, talagang mananakit at mananakit yan. So, yun ang hope namin, and consider this also in your prayer na kami, starting tomorrow hanggang before the 21, ay makagawa kami ng solusyon that we will become, magkaroon man ng changes in our society that it will be bloodless. Yun ang aming goal and objectives na the only thing that could do that ay yung mga taong katulad natin. Tayo lang ang makagagawa noon because we could encourage those people na pare-pareho naman whether police or sundalo, lahat naman victim yan Biktima rin sila. The only problem is they have to follow because that is an order. Ngayon, ang sinasabi namin, hindi naman masamang sumunod ng order as long as it is legitimate. Yun ang aming campaign. So, again, consider us in your prayer, yung mga grupo natin na meron kami na mga clerical people, mga mananampalataya na kung saan ay naniniwala kami na we will try to do our best na hindi dumating doon sa 21. If we could do it na hindi dumating sa 21 para walang sakitan. Again, okay? Ang klase natin ngayon ay ang dakilang
Utos. Okay. Dakilang utos. Sino nakakaalam sa inyo nito? Yung utos. Oy, kayong mga kabataan, alam nyo to? Utos, hindi nyo alam? Ayan pa, yung aking pangapong yan, alam nyo to? Utos? Anong sagot ninyo? Wait lang. Diba? Pag kayo inutusan, anong sagot nyo? Wait lang. alam ko na yan eh. Naririnig ko palagi sa amin yan eh. Wait lang. Anyway, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, tayo ay beneficiary. Okay? Alam mo yung beneficiary? Ano yung beneficiary sa Tagalog? Beneficiary. Naniwala ka na ba sa'yo dito? Magulo yan eh. Paliwanag nyo nga kung anong ibig sabihin ng benepisyo. Beneficiary. May matatanggap. O ibig sabihin tayo yung receiver. Tama? Beneficiary is a receiver. Now, anong benefits natin nung ang Panginoon ay umalis? Spirit. Alam niyo ang benefits natin? Anong nakuha natin? Anong napala natin nung umalis ang Panginoon? Ano? Anong napala natin nung umakyat sa langit ang Panginoon? Anong napala natin? Alam niyo kung napala natin? Utos. Utos yan ang napala natin nung umakyat ang Panginoon. Inutusan tayo, aakyat na lang, utos-utos pa. Di ba? Tandaan niyo yun, di ba? Umakyat siya, anong ginawa niya? Nag-iwan ng utos. Aakyat na rin lang. Daming-daming iniwanan. Utos pa. Ano sagot niyo? Wait lang. Okay. Let's go to the proper. After alam niyo ba, na yung pagdating ng ating Panginoon dito, He stayed here for how many years? 33 years. Alam niyo ba yung 33 years na yun ng Panginoon kung gaano kalaki ang preparation bago siya dumating? Between the Old Testament and the New Testament, merong 400 years na silent period. Ibig sabihin doon, sa 400 years in between the Old Testament and the New Testament, walang prophet. Walang propeta doon. So, in between the Old Testament and the New Testament, that was the time na even time ni Alexander the Great. Yan yung period na yan ni Alexander the Great. Yan yung Seleucid Empire. Okay? At alam nyo ba yung sa time na yon, that was a great preparation for the coming of the Messiah. In fact, marami ang mga nangyari during the time sa silent years yan kasi nga walang prophet, kung ano-ano yung mga lumabas na mga katuruan. The Book of Enoch, which is napakaganda. The Maccabean Revolt, naglaban yung pamilya ng Maccabeos, laban doon sa Roman Empire. Dumabas si Bar-Kokhba na sinabi ni Bar-Kokhba, ako yung Messiah, pero namatay, so hindi naniwala yung tao. So maraming pangyayari yung naganap between the Old Testament and the New Testament. And during that time, walang prophet. But that was a great time of preparation for Jesus Christ to come. Bakit? During that time, si Alexander the Great ang namumuno. That was his era. And during that time, ang sabi ni Alexander the Great, because I would like to build a library na kumpleto na library doon sa lugar. Alexandria. Galing manugang ko. Lahat alam niya na sagot. Ano yan si Ernie Baron yan. Okay, anyway, doon sa Alexandria, meron silang isang problema na meron silang isang libro na wala doon. Ano yun? Bible. Ano yung wala sa kanila? Ano yung kulang? Torah. Wala silang Torah doon. Bakit? Sapagkat ang Torah ay aklat ng mga Hudyo, sila ay Gentiles. So anong ginawa ni Alexander the Great para maging kompleto to tell the world that this library is complete because that library will never be complete without the book.
ng mga Hudyo. So, paano mo sasabihin kompleto na libro ng Hudyo? Wala doon. So, what he did was to commission 70 scholars. No? 70 scholars to translate the Hebrew Bible into Greek Bible. Ang tawag doon ay Septuagint or the 70s. LXX. Ano? And itong reason kung bakit nung ipa-translate yan ni Alexander the Great, alam nyo ba na yan ang nangyari, simula niyan, ang resulta niyan, tayo. Kasi kung hindi na-translate sa Septuagint ang Torah, hindi natin malalaman kung ano ang salita ng Diyos. Though, probably he would make again another way. Bakit? Dahilan sa yung Greek, though na-conquer na ng Roman Empire, a Greek Empire, so Roman na, no? But still, ang nangyari, yung Roman Empire, hindi naman sila umalis doon sa Greek, yung tinatawag na Hellenistic period. Kaya nga yung mga Romans, ang ginawa nila, kahit na-conquer na nila ang Greek, yung mga goddesses ng Greek, pinalitan lamang nila ng pangalan. So, inadapt pa rin nila yung Greek culture. Bakit nagandahan sila doon? Even yung ating government na democracy came from saan? Sa kanila ba? Sa Greek. Okay? Ngayon, ano ang kinalaman ng Septuagint? Noong magbigay na ng dakilang utos, though sila ay nasa Roman Empire, ang Roman Empire during that time was divided into two, the eastern part and the western part. Doon sa western part, ang salita doon ay Latin or Latin. Latin o Latin, whatever. At doon naman sa kabilang part ng empire, dito sa Middle Eastern part, ang salita dito ay Griego, koine, Greek, So ngayon, dahilan sa ipinasulat ni Alexander the Great ang Torah papunta sa Greek Bible, sa Septuagint, yung mga hindi Hudyo ngayon ay nababasa na ang Torah. Ibig sabihin, naiintindihan na nila, yay, may tinapay na. Okay, nababasa na nila ngayon ang Torah sa Greek. Oy, dito kayo makinig. Dito tingin lahat. Huwag niya sa tinapay. Mamaya na. Malaki ang pang-akit niya kaysa sa akin eh. Okay. So ngayon, nung nandoon na, nung mangaral na sina Apostol Pablo, dahilan sa middle part ng mundo, ay Greek ang salita, yung lahat ng kasulatan, o tingin nyo, tinanggal sa gitna. Panayan, tingin nyo kasi, huwag muna kayong tumingin, mamaya. Tingin nyo, tinanggal tuloy. Okay. So, dito ngayon sa part na ito, ang salita dito ay Greek. That is why yung Bible natin ay naisulat sa Koine Greek. Hindi ito po pwedeng isulat sa Hebrew sapagkat napakarami by the time na ang mga nakikinig na sa salita ng Diyos ay mga hindi na Hudyo. And by the time, sabi nga natin, ang lingua franca doon sa eastern side ng Roman Empire ay Greek. That is why ang mga Bible natin ay nasulat sa Koine, yung bagong tipan. Kaya nga, kuminsan nung ako'y nasa seminaryo, nagtataka ko, bakit ang bagong tipan ay may susulat sa Griego samantalang ang mga apostol ay Hudyo? Diba? Pero late natutuhan ko na kahit sila mga Hudyo, marunong sila ng Griego kasi that is the lingua franca. So kung ang commerce, kahit ka Hudyo, na nagtitinda ka doon sa eastern part ng Rome, dapat marunong ka ng Griego sapagkat walang bibili ng paninda mo. Dahil ang maraming kliyente ay mga Griego or mga non-Jewish people or non-Jewish speaking people, karamihan ay Greek. So kahit Hudyo ka, dahil nagtitinda ka, you are forced to learn. At saka yun na nga ang usapan doon sa Antioch, especially sa Antioch, by that time, ang usapan doon, ang lingua franca ay Greek. So utang na loob ito during the time ng middle ng Greek, ng Old Testament at saka New Testament, doon na nagkaroon ng sabihin natin na ang salita ay Griego. Ngayon, saan unang tinawag na Kristiyano ang mga mananampalataya?
Bitawan niyo muna ang tinapay. Sa Antioch, di ba? Dinala ni Barnabas, magkasama si Barnabas at si Apostol Pablo na pumunta sa Antioch at sila'y nangaral doon ng tungkol sa Ebanghelyo ng Panginoon. At ang sabi dito, sa Antioch kauna-unahang tinawag na Kristiyano ang mga mananampalataya. Now before, nung sinabi na sa Antioch tinawag na kauna-unahang tinawag na Kristiyano, ibig sabihin, bago tawagin na Kristiyano, meron pa silang ibang tawag. Kasi doon unang tinawag na Kristiyano, big kape ah. Bawal ako doon. Hanggang amoy na lang ako sa kape. Bango talaga eh. Anyway, kung Kristiyano ang tawag doon sa Antioch, that was around 64 AD, ano ang tawag before na maging Kristiyano? The Way at saka ano pa isa? Nazarene. So, yun yung dalawang tawag. In fact, si Apostol Pablo ay miyembro ng Nazarene. Hindi siya miyembro ng Kristiyano. Siya ay miyembro ng sektang Nazarene. At ang tawag naman, nung hinahabol pa ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya sa Damascus, anong tawag doon sa mga hinahabol niya? Anong pangalan ng grupo? Yung hinahabol ni Apostol Pablo? The Way. Yun ang tawag doon. Basahin ninyo. Yung nagbabasa turo ko ng turo, hindi nyo natatandaan na naman. The Way. Good, natuto ka. Siya lang mag-isa natuto. Okay. So ngayon, naintindihan nyo na kung bakit importante yung period ng Old Testament and the New Testament, doon sa intertestamental period, doon natuto, naging lumawak yung Gregong salita. At nung ang Panginoong Jesus ay magturo, bago sa umakyat sa langit, at sinabi niya, anong sabi ng Panginoon? Tingnan nga natin dito. Pakibasa nga sabay-sabay. Sabay-sabay tayo. Page 23, ang dakilang utos. Matthew 28:19-20. Pinaiksi ko lang ito. Pakibasa sabay-sabay. Mayo kayo at gawin ninyo ang alagad ng lahat ng bansa. Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Utos, ano? So, ang sabi dito ay humayo kayo. When you say, inutusan kang humayo, actually, hindi naman sa atin sinasabi ito. Kanino ito sinabi? Sa mga apostol at disipulo. Magkaiba yun, ha? Ang apostol at disipulo, hindi yung magkapareho. Ano ang apostol? Ilan ang apostol? 14. Anong Kala ko ba aral-aral kayo ng Bible? 14 ang apostol, hindi 12. Ilan? 14. Oh, alam niyo na. Pag hindi niyo alam, call a friend. Di ba? So, sino yung nagsabi ng 14? Sino? Ikaw? Ako? Anak ng kamote, narinig ko dyan, tapos ako ituturo ninyo. 14 ang naging apostol. Bakit 14? Yung una, namatay si Judas talaga yon eh. Anong pinalit kay Judas? Si Matthias. So, ilan na? Tapos, sino pa yung isa? O, di ilan? Ba't sabihin nyo 12? Anong argumento mo ngayon? Bakit? Di ba siya yung treasurer? Hindi ba si Judas ang treasurer? Oh. Kaya yung mga treasurer, mag-ingat kayo, ha? Delikado yan. Tingnan nyo si yung sa Congress, yung may hawak ng pera doon sa appropriation. Di ba nag-Judas din? Talagang delikado pala yung treasurer, ano? Anyway, so nakita natin na ang talagang inutusan ng Panginoon, hindi naman tayo. Hindi naman tayong inutusan eh. Ang inutusan ay yung mga apostoles, ang inutusan na humayo at ipangaral ang salita ng Panginoon. Sasabihin natin na, ba't kami idadamay? Di ba?
Bakit kami idadamay? Hindi naman pala kami yung inutusan. O bakit ngayon na sasabihin mo na pati kami humayo, hindi naman sa amin sinabi yan. Di ba? Tama ba yung katwiran na yun? Tama ba yung katwiran na yun? Hoy! Mamaya na yung paghigop ng kape, makinig muna kayo. Okay, makatwiran ba yung sinasabi na hindi naman sa amin sinabi yan bakit kami susunod? Tama ba yan? Hindi po. Bakit? May nakalagay po sa paliwan. Nabasa ko po. Sige nga, basahin natin ang paliwanag. Bilang mga kasunod ni Jesus, tayo rin ay may tungkulin na itahayag ang mabuting balita sa iba, salita, gawa, at pagmamahal. Ako pala yung salarin eh. Anyway, isipin nyo na lang, kung ang mga apostol ay nag-wait lang, sa palagay nyo ba makikilala nyo si Jesus? Makikilala nyo ba si Jesus kung na ganito? Yung mga apostol? Sabihin nyo sa akin, maririnig ba ninyo kung ang mga apostol ay nagdili-dali doon sa utos? Paano ko sinabi ng mga apostol na wait lang, tapos hindi ginawa? So, bawal yung wait lang, ha? Huwag na maririnig yung wait lang. Bawal yung wait lang. Bakit umiyak yung isa dyan? Laging wait lang. Dahil kung hindi nagpatuloy yung mga apostol at disipulo sa pangangaral at sila'y nag-wait lang, wala tayo ngayon. Di ba? Sa kabila ng paghihirap na dinanas nila dahilan sa sila'y sumunod sa utos, ginawa nila yung tungkulin nila sa pagsunod. Yung bang utos ng Panginoong Hesus ay pakiusap. Pakiusap ba yun? Ano yun? Ang utos ba'y pakiusap? Pag sinabing utos, ano yun? It is a must. Diba? It is a must for you to do it because that is a command. Kapag hindi mo sinunod ang command, ano yun? Hindi na yung command. Pakiusap na yon. Request na yon. But ang sabi ng Bible, it is not a request, it is a command. Bakit? Gamitin nyo yung utak ninyo, ha? Hindi yung puro bibig ng puro sip-sip lang ng sip-sip ng kape dyan. Iniinggit nyo ako. Okay. Bakit? Sagot. Hindi ko. Kaya ako kayo tinatanong kasi nakalimutan ko rin yung tanong. Akala ko lalabas, hindi. Binalik nyo rin sa akin. Ano ba yan? Okay, ganito na lang. Ay, nakalimutan ko rin yung tanong ko. Gawa ng kape na yan eh. Anyway. So, bumalik tayo doon sa kautusan ng Panginoon. So, inutusan tayo na tayo ay humayo. At ang sabi nga natin, kung ito'y hindi sununod ng mga apostol at disipulo, wala tayo ngayon. During the time, from the time ng 33 AD to 2025, yung pagdala ng salita ng Diyos, it is not easy. Ngayon, madali sa atin because nakakapagkapi tayo, nakakapagtinapay tayo. Actually, ganun din naman ang ginagawa ng mga mananampalataya ng araw. Kahit sila nagtatago, pag sila nagkakasama-sama, nagkakatipon sa pananambahan sa Panginoon, sila nagsasalo-salo. Di ba? Yun ang sinasabi ng kasulatan. At hindi nga ako natutuwa doon sa may mga malalaking building sapagkat wala kang makikita sa banal na kasulatan na mga mananampalataya may mga building. They gathered together like this, nagkakaroon ng sama-sama, and that's the way they worship God. Hindi doon sa mga building na malalaki. Wala nun, wala kayong makikita. Meron kayong makikita malalaki, but that was the product of the time ni Constantine. Di ba sabi natin tumakas yung mga tunay na Kristiyano? At si Constantine nagpagawa ng malalaking simbahan, but that was not the real one. Hindi yun yung talagang simbahan ng mga Kristiyanong tunay. Okay. Dahilan sa ito'y utos ng Panginoon, ito ay hindi request. Ano ang dapat na gawin natin dito?
Bakit nyo susundin? O dahil sa ito'y inutos, anong lumalabas sa inyo ngayon ito? Ito ay isang? Ano ito ngayon? Isang mission. Ano yung mission? Responsibility. Ano yung responsibility? Tungkulin. Gusto mo na naman. Pagtanong na naman ako ni Juan. Tandaan niyo yung pare. Pag na, hindi ko gagayahin yun kasi nakakahiya sa inyo. Anyway, ginawa na natin ng isang linggo yun. So, yung palang dakilang utos na ito pala ay isang gawain. Ito ay isang gawain na dapat nating isakatuparan. Di ba? Ito ay inuutos sa atin dahil sa ito ay magaling, bigyan ng tinapay. Walang jacket eh. Okay, so, ang ginawa ng Panginoon, the reason why He did this is simply because He would like to continue the teachings. Yun lang naman ang purpose niya eh. Dahilan sa ginawa na ng Diyos ang kanyang tungkulin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, it is now your duty to do it. You have to continue this because I am done. Eh kung kayo kayang ipako sa krus, palagay ninyo madali? Oh, hindi madali yung ginawa niya. Siya na nga yung nagpapako sa krus, siya pa rin na magtuturo. Hindi na. Tapos na ako, kayo naman. Okay? Pero, ang kagandahan nito, ano ba sinulat ko dito? Basahin muna natin sabay-sabay itong dakilang utos para maintindihan natin kung ano sinabi niya. Sabay-sabay tayo. Bumangit si Jesus at sinabi sa kanila, binigyan niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Okay. Ganitong nangyari. Inutusan ako, pagkatapos na ako'y inutusan, anong gagawin ko? Iuutos ko rin doon. Utos-utos. Di ba? Walang katapusang utos. So, ibig sabihin, there is a transitions of understanding. Kinakailangan yung kaisipan at kaalaman patungkol sa kaligtasang binigay ni Jesus, ito'y ipasa ninyo from the time ni Jesus Christ till the end of... Anong ibig sabihin ng time dito? Till the end of time. Kailan yung end of time? Kailan tayo titigil sa pangangaral ng salita ng Diyos? Kapag bumalik na ang Panginoon. Di ba? Ang turo sa atin ay hanggang sa kanyang muling pagbabalik, yun ang durations of time. Ibig sabihin, ako'y umalis, pero ako'y babalik. By the time na ako'y umalis, sa pagbabalik ko, dapat ginawa nyo ang aking utos. Dahil ito ay inyong... Okay. Ito ay inyong pagmamahal sa Kanya. Dahil mahal nyo siya, gagawin nyo ang inyong tama. Hey! Tumama din kayo dyan. Hindi ko naman kayo po pwedeng pasablayan. Baka batuhin nyo na ako rito eh. Okay. So, ibig sabihin, from the time on hanggang sa ngayon, it is our sacred duty to preach the gospel and share it to other people. Dahil kung hindi ginawa ito ng mga ninuno natin at hindi nakaabot sa atin, wala kayo dito para kumain ng tinapay. Di ba? Wala kayo, hindi kayo higop ng kape. Teka muna, magkakalimutan na. Second Sunday ngayon, ano ngayon? Ay, nakalimutan. Ano ngayon second Sunday? Special offering tayo ngayon. Anong offering ngayon?
In kinds. Oh, next Saturday na lang. Next Sunday na. Idala na ako. O di bigay nyo na ngayon. Kasi ginagamit natin yan doon sa kapatiran natin na wala. Sinasabi ko sa inyo, dapat kasi kayong mga matatanda sa iglesia dito, kayong mga lalaki, inaalam ninyo kung sino sa miyembro natin ang walang pagkain para malaman natin at masustain natin sila. Kasi meron. Hindi naman lahat tayo kumakain eh, merong ibang wala. Alam nyo ba, sideline nito, sabi ko nga kung ako magiging presidente ng Pilipinas, alam nyo ang gagawin ko? Hindi 20. Alam mo gagawin ko kung ako presidente ng Pilipinas? Wala akong staff sa gobyerno nakakain ng kahit anong pagkain kung hindi yung pagkain ng pinaka-list ng Pilipino. Kung ang kinakain ng Pilipino, 10 pamilya, 2 noodles ang kinakain nila, lahat ng aking tauhan sa Malacanang, noodles din lahat ang kakainin ninyo. Why? Sympathize. Dati akong sundalo eh. Ngayon, sundalo pa rin ako. We always sympathize. Hindi mo dapat lampasan yung iba. Kung ikaw ay kakainin mo yung pinakalis na kinakain, mananawa ka, nakakain ka palagi ng kanton. So anong gagawin mo? Gagawa ka ng paraan para naman makakain ka ng bigas, para makakain ka ng gulay, itataas mo yung sarili mo, kasi pagtaas ng sarili mo, pagtaas din nila. So you're even. Kung ano kinakain na, kinakain mo rin. Dapat ganon. Hindi ba? Kaso hindi ganon eh. Kaya nga hindi ako pwedeng maging presidente eh, kasi gaganunin ko. Walang papayag kasi gusto nila laging steak. Anyway, so nakita natin dito na ang pangangaral pala ng salita ng Diyos ay isang tungkulin na dapat nating gawin. Ang tanong, ito'y matagal nyo nang alam. Hindi ba? Kailan nyo nalaman to? Kailan nyo to nalaman? Tagal na. Tagal na. Ilan na nadala nyo sa Panginoon? Bilang pagtupad sa tungkulin. Ilan? Ganda ng tawa mo, ha? Ibig sabihin, we are complacent. Di ba? If we think that the command, kung sa tingin ninyo na ang utos ng Panginoon ay sagrado, bakit binabaliwala? Bakit binabaliwala? Ha? Naintindihan nyo? Sabi nyo, sagrado yung utos ng Panginoon sapagkat ang Diyos ang nagutos. In fact, hindi biro ito. Ano sabi dito? Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kayo ay humayo. So, ibig sabihin, yung nag-uutos sa inyo is the most powerful. Kasi biruin mo yung kapangyarihan ng langit at lupa na sa Kanya, tapos inutusan ka, anong dapat na maging reaction mo? Ha? You must be? Binabantayan niyo kung ano sasabihin ko. Okay. Dahilan sa yung nag-utos is may-ari ng lahat ng bagay. Kapangyarihan sa langit at sa lupa. Inutusan ka. You must be? You must be? You must be? Proud. You must be proud. Kasi biruin mo, ikaw ay napili ng pinakamakapangyarihan sa lahat para tumupad ng utos niya. Halimbawa, ikaw ay inutusan ni Elon Musk. Sabi ni Elon Musk sa'yo, pagtimpla mo ako ng kape. Anong gagawin mo? Titimpla agad because it is a privilege. Di ba biruin mo si Elon Musk magpatimpla ka ng kape sa iyo? Di ba privilege yun? Ang dami-daming tao sa buong mundo, ikaw ang napili. The same as the Lord Jesus Christ, ang dami-daming tao sa mundo, but you were the one choosing to do His job or to do His commandment. Di ba? Ito ay isang, ito ay isang, bahala na kayo.
Okay, so hindi pala biro. Nakita natin dito, pag tininin nyo talaga, kasi hindi natin to makita nung basta-basta ganun-ganun lang eh. But when you look at it as it is, ngayon, katulad ngayon, it is an honor for me to be given the task. Di ba? It is an honor for me to do the will of the Lord. At ang sabi ng Panginoon, nung inutusan niya tayo, hindi naman tayo basta inutusan niya eh. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, kayo'y humayo pero meron siyang pangako. Ano ang pangako ng Panginoon? Ha? Kasama niyo palagi? Sino? Sino ang kasama niyo palagi? Anong kasama? Sino? Pabihira ka naman, hindi mo maintindihan siya. Ikaw ba English o Amerikano? Amerikano ka ba o Tagalog? Banal na spirit. O kaya yun. O, banal na spirit. Ano ka ba? Hybrid ka ba? Hybrid ka ba? Okay. So, sabi ng Panginoon, hindi naman kayo mag-iisa. Inutusan ko kayo, pero meron kayong kasama. Kasi alam niyo nangyari. Isipin mo, for how many years? For 3 years, magkasama kayo. For good and bad. For thick and thin, magkasama kayo ng Panginoon. Di ba? Kung ano-ano ang naranasan nyo, kayo kasama ng Panginoon, kung ano-anong naranasan nyo kasama niya, pag-uusig, kung ano-ano, pinagtatwa mo pa nga, yung isa nga nagbitin, magkakasama kayo sa looban ng 3 taon, tapos bigla kayong iiwanan. Anong feeling nyo? Diba? Anong feeling nyo? Magkasama kayo ng 3 taon, tapos kayo iiwanan. Anong feeling ninyo? Of course, matatakot kayo kasi bigla mo kaming iiwanan. Ibig sabihin, para mo kaming ibinitin sa hangin. Di ba? Mahirap yun. Magkasama tayo dito sa hirap at ginhawa, bigla kang aalis, may iiwan kami rito. Anong lalabasan namin? Anong lalabasan natin pagka ganon? Kawawa. Di ba para kang kawawa nung iniwanan ka? Magkasama tayo ng 3 taon, mas bigla kang aalis. Paano kami ngayon dito? O, di ba? Pastor yan. Tama yan. Pastor yan eh. Di yan nagsisinungaling kung minsan. Okay. So, ang Panginoon natin is gracious enough for us na ang sabi niya, I will leave, but I will send. Ipadadala ko ang ano yung ipadadala niya? Paraclete. Paraclete yung ipadadala niya. Anong ibig sabihin ng para? Anong ibig sabihin ng para? Stop para. Paramilitary. Pag sinabing paramilitary, ano yun? Alongside. Paramedic. Hindi tunay silang doktor, pero sila ay nagdodoktor-doktoran. Paramedic. So, ang pinadala ng Panginoon is Paraklitos. Ibig sabihin yung Paraklitos, yun yung banal na spirito na tatabi sa'yo. Hindi lamang tatabi sa'yo, papasok sa'yo. Para siya, wala na siya, siya yung kasama mo. Hindi ba? Di ba nung kayo'y tumanggap sa Panginoon, kayo naging mananampalataya, tumanggap kayo sa Panginoong Yesus, si Jesus bang pumasok sa inyo? Sino? Bakit nasan si Jesus? Paano papasok yun? Kaya nga sinabi niya, ipadadala ko yung Paraklitos, yung Holy Spirit, kasi siya yung sasama sa inyo. Hindi ba? Pero ang tanong, isinasama niyo ba talaga? Hindi, kasi sinusuppress eh. Parang driver yan eh. Kami yung sasakyan, siya yung driver, pero sabi niya, tabi ka muna, ako muna mag-drive. Kalimitan ganon. The Holy Spirit should be driving our lives, pero ginagawa natin, wait lang. Ako muna. Kasi nag-aaral ako mag-drive. Kasi pag ikaw ang nagda-drive na hindi ka naman talaga professional, what will happen to the car? What will happen to the car?
Anong mangyayari sa sasakyan? Anong mangyayari sa sasakyan? Ha? Kung ikaw ang nagdadrive ng sasakyan, anong mangyayari sa sasakyan? Wala na ng control. Pag-iwang-giwang. Ewan ko itong klase na ito. Hindi ko maintindihan. Siyempre, pag ikaw yung nagdadrive na hindi ka naman professional, ano mangyari sa'yo? Nababangga. Tama yun. Bigyan ng jacket. Nakakailan jacket. So, ganun yung nangyayari. That is why, in spite of the fact that Jesus Christ told us that it is the Holy Spirit that will come to you and help you, hindi naman natin pinapayagan. Diba? Kahit ang Panginoong Jesus, kahit ang banal na Spirit yung nasa sa atin, but if we will quench the Spirit of God, hindi ka naman pupwersahin yan eh. You should allow, kaya nga palaging sinasabi ni Apostol Pablo na hayaan ang banal na Spirito ang mamuhay sa atin. Because the Holy Spirit will not force you. Bayaan nyo siya. Kasi pag siya nag-drive ng buhay nyo, masusunod niya yung tungkulin nyo sa dakilang utos. Diba? Saan tayo? Hindi natin pahabain ito. Pakibasa yung tungkol sabay-sabay. Doon sa 24, ano ang dakilang utos? Sabay-sabay tayo. Nga. Dakilang utos ay ang huling tagapagligtas sa kanyang mga alagad bago siya mamamatay. Ito ay utos na namahagi ang magpapakita sa buong mundo. Gawing alagad ang lahat ng mga tao at tuwasin ng sundin ang mga alagad. Okay, anong daw ang ituturo? Mabuting balita. Anong ituturo? Anong ituturo? Walang pagkakaisa na sagot eh. Parang, kumbaga sa ito, na-fishing eh. Bahala na kung may mahuhuli. Ang sabi dito, ang ituturo natin ay ibang. Anong spelling ng Ebanghelyo? Letter E. Importante yan ha. Importante yung first letter na yan. Bakit? Kapag yan ay I, yung bang E at saka I pareho? Yung Ebanghelyo, ano yun? Yun ay katuruan patungkol sa buhay ng Panginoong Jesus. Tama? Eh kung I, Ebanghelyo, hindi yon katuruan tungkol sa Panginoong Jesus. Ang ipinatuturo sa atin, Ebanghelyo, hindi Ebanghelyo. Kasi pag Ebanghelyo, ituturo niya si Kristo'y hindi Diyos, si Kristo'y kung ano-ano, iba ang paraan ng kaligtasan. Hindi yun ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, letter E, yun yung tungkol sa buhay ng Panginoon. Yun ang ipinatuturo sa atin. Yun daw ang dadalhin natin para tayo mangaral. That is why, anong unang ginawa ko sa inyo? Anong unang itinuro ko sa inyo? Buhay ni Jesus. Yun ang una kong tinuro sa inyo, hindi ba? Dahil yun ang ituturo nyo. Maliban na lamang kung inyong nalimutan. Sino may sakit sa kalimot? Ibig sabihin, hindi ka natuto. Dahil ang rule natin, pag hindi mo natandaan, hindi mo natutuhan. Di ba? Aral ka nga ng aral, wala ka namang matandaan. So what's the use of... May natandaan ba kayo? Pag wala, umuwi na kayo, ha? Sayang oras. Anyway, so it is the gospel of the Lord that's being asked for us to do. Ito yung ituturo natin. At ano yung goal and objective natin for the year 2025? Blessed 60. Malapit na ang December. Ano nga sa December? Ano ang December? Ano ang December? Ha? Ano ang December? Last month of the year. Natuto talaga kayo, hindi kayo makasagot ng Pasko, no? Hindi kayo makasagot ng Pasko kasi wala namang Pasko. Ang December, hindi Pasko. O, dapat araw-araw Pasko. Ipinanganak ang Panginoon, hindi December, September, most likely. Di ba? So, may problema tayong malaki ngayon. Malaking problema natin ngayon. Malapit ng December, paano exchange gift? Meron. Dapat meron kasi bibigyan nyo ako, di ba? Ano po gusto niyo? Ano daw gusto ko? Ano ba yung kailangan ko ngayon? Second week na po ng December, regalo para kay Tatay Ardel. Alam niyo kung ano? Ibigay niyo po sa iba.
Alam niyo kung anong gusto ko? Alam niyo kung anong gusto ko? Itong pagsikapan ninyo, ha? Teka muna, naka-record tayo, patayin niyo muna, baka magkabisuhan tayo dito. Hindi naman ako si Brother Eli na kailangan ko ilan? 50 million, di ba? Simple lang naman ako, hindi naman 50 million na kailangan ko eh. Isa lang ang gusto ko talaga. Printer. Ha? Matuto tayo. Ang cheap nyo naman? Bond paper at saka printer lang. Alam niyo ano gusto ko? Ano nga? Nakakahiya sa inyo eh. Mamaya mag-donate pa kayo eh. Nakakahiya. Anyway. So nakita natin dito that the Lord has given us a task and that task is sacred. Ibig sabihin, meron tayong goal. Dapat pagsikapan natin na ang goal natin ay magtupad. Star, hindi kita nilalagay on the spot. Ha? Though on the spot ka ngayon. Siya ho, si Star. Tingin yung lahat kasi hindi ko siya nilalagay on the spot. Siya si Star. Magsisimba na dito yan palagi. Yeah. Sa Sunday school na nga eh. Okay. So si Star dito na sa atin. So plus 1 na yan. Ilan na lang? 59 na lang. Di ba? Hoy, kayo! Anyway, so ganun yan, ano? So we have a sacred task to preach the gospel, to share the gospel because ito yung huling utos sa atin. And we should be grateful. Anong ibig sabihin ng grateful? Ano yung grateful? Huy! Grateful. Nung galak, happy yun eh. Grateful. Mapagpasalamat. Dahilan sa kabutihang ginawa ng Diyos sa atin, binigyan tayo ng kaligtasan, we should be grateful enough to follow what He said. Di ba? Ang ganda na nga ng ibinigay sa atin, buhay na walang hanggan, kaligtasan ng ating kaluluwa. Simple lang ang ating gagawin. Sabi lang niya, ibahagi nyo sa iba. Dapat ganun ang gagawin natin. As a good Christian, it is our task to follow and obey the Lord. Kasi hindi naman mahirap yung pinagagawa. Nagagastusan ba kayo sa pagbahagi ng salita ng Diyos? When you share the Word of God, tatlong tiyan, di ba? Sinabi ko na sa inyo. When you share the Word of God, you have to use the 3 T's. Ano yung T? 3 T's na yan. Time, talent, and treasure. So, hindi maaaring hindi ka gagastos. Magkano gastos mo kay Star? Mamaya pa. Di ba sabi natin, you use your time. Time, anong ginamit doon sa tatlo? Time, talent, and treasure. Nilibre ko ng tinapay. That is treasure. So, hindi mo maiiwasan na kapag ikaw ay nagdala ng tao sa Panginoon, you will be investing. Not only your life, no? Kasi the moment you share the Word of God, you are already investing. Ni-invest mo na yung buhay mo sa Kanya because you spend your time, your talent, at minamalas-malas ka pa, treasure. Di ba? Kaya pala sama na sama, gusto mangutang. But even then, kasama yung sa gawain natin, being the children of God, we had been tasked, tayo naman inutusan, na hindi naman tayo inutusan na pinabayaan lang. Tayo inutusan na meron tayong kasama na Espiritu ng Diyos, and hindi tayo kawawa because nandoon siya. But during the course, okay, tandaan niyo ito, during the course of doing so, the commandment of Panginoon, not everything will be easy. Hindi naman yan sasabihin natin na, yung tawag doon, may kasabihan doon yung parang ganyan yung kadali. Hindi. Kasi tatandaan nyo, meron at merong opposition yan. Kasi merong tao na hindi gusto yung ginagawa ng Panginoon. Remember, even during the time of Jesus Christ, when He was sharing His gospel to people, lahat ba naniwala? Lahat ba naniwala? Lahat ba naniwala? No. Diba? At merong opposition. Likewise, when you go out there and you share the word of the Lord, the gospel, when you share the gospel, hindi yan icing on the cake. Hindi yan ganong kadali. Meron at merong opposition.
Sometimes ang opposition, yung pang mga taong hindi mo inaasahan, like your parents, like your brothers, like your sisters, like your friends, like your neighbors, like your enemy, like, wala ka na na-sharean, ano? Kasi lahat nakaaway mo eh. So, lahat opposition. So, hindi madali yan. And, hindi naman binibilang ng Diyos kung gaano mo kadami ang na-sharean mo. Ang tinitingnan ng Diyos diyan, ginawa mo ba ang iyong tungkulin? Ginawa mo ba yung tungkulin? Yes or no? Ganun lang naman yun eh. Check. Di ba? Ginawa mo tungkulin mo? Share the gospel? Check. Naalala ko. Share ko na lang ito bago tayo pagtapos. Nakakilala ako sa Panginoon ng 1977. Young People's Group. Yung mga young people. Sa young people ako nakakilala eh. Dinala ako doon sa young people. Binigyan ako ng isang babasahin. Panalangin mo ika to. Binasa ko. Sa likod ng babasahin, nakalagay doon ay prayer of acceptance kay Jesus Christ. Eh di binasa ko eh. Nandoon eh. Alam niyo ba na hindi ko alam na mag-take effect yun sa akin? Hindi ko alam na yung prayer, simple prayer, nandoon sa booklet ng I found it. Ano yung Campus Crusade for Christ, yung for spiritual laws. May prayer sa likod eh. Eh nakalagay doon, dindasalin mo kasi nakasama doon sa sulat eh. Pinabasa sa akin. Hindi niyo ba alam na hindi ko akalain na mag-take effect sa akin yon? So much so, na nagkaroon ng Billy Graham Crusade noong 1977. Alam niyo yan? Doon ako nakakuha ng first Bible ko, yung Billy Graham na Bible. I found it na Bible. Tanda ko yun eh. Simula noon, alam niyo naman ako magbasa eh, hanggang ngayon eh. Hindi ko tinigilan hanggat hindi ko natatapos ang Bibliang yon, New Testament. At lahat yon sinusulatan ko, nilalagyan ko ng kulay. Likewise, tingnan yung Bible ko hanggang ngayon. Pareho pa rin, hindi nagbabago. Binasa ko ng binasa yon. Hanggang araw gabi yan, binabasa ko yan. Parang kasi ulo ko eh. At ako, ganun talaga ako magbasa. Yung ganun kakapal, yung kay Leon Uris, yung Exodus ni Leon Uris. I read it only for a few days. Ganda nun. So, in other words, soak-in ako sa gospel. Doon ako nag-aaral sa Angono, Rizal. Taga-Kainta kami, pero sa Angono ako pumapasok. Kasi saan ako galing? Galing ako ng West Mindoro Academy sa Wema, sa Occidental Mindoro. From Kainta, Occidental Mindoro, back sa Kainta, hindi ako tinanggap. No choice, pumunta ako sa Angono kasi kaya ako natanggap doon dahil yung kapatid ko, ang asawa niya, may kapatid na teacher doon, kaya ako natanggap. Okay? So, ganun yung school ko. Ang high school, 4 na taon, 4 na eskwelahan yung pinasukan ko. Galing ko, Bait. Pero yung mga apo ko, hindi. Okay. Isang eskwelahan lang yan eh. So, nung nandoon ako, nakakilala ko sa Panginoon, alam nilang salbahe ako eh. Humanap ka na. Sa galing kong mambuli talaga. Ikaw pa sa akin. Hanggang ngayon naman, di ba? Ganun pa rin. Pumapasok ako, alam niyo kung pumapasok ako, yung Bible ko, nakalagay sa kilikili ko. So, nagtataka yung mga tao nung nangyari dito, nasira na yung ulo ko. Kasi from then on, alam niyo, hindi ako pumapasok na hindi ko dala yung Bible ko na yun ng Billy Graham. At yun ay laging nakakipit sa kilikili ko. So, so na nag-aaway kami ng teacher ko, si Mrs. Hernandez. Dahil lagi ko sinishare, nabubuhisit sa akin yung teacher ko, si Mrs. Hernandez, teacher ko sa Spanish. Ang nangyari, nung graduation na, sa inis sa akin ni Mrs. Hernandez, nakapila ng lahat sila dyan, nakasuot na ng toga, except me. Kahoy ko yun eh. Kasi nga, lagi kong binabahangginan na salita ng Diyos eh, na inis sa akin eh. Graduation na, hindi pa ako pagsuotin ng toga. Nandun nakapila lahat, doon kami sa gymnasium ng Angono. Anong sabi niya sa akin? Gusto mo magsuot ng toga? Yes, ma'am. Tumayo ka dyan sa lamesa. Kumanta ka ng lupang hinirang. No, hindi ako nabibiro. Kala naman niya matatakot ako. Kala niya magugoyo niya ako. Tayo ako doon sa hindi sila lahat nakagayan. Bakit? Nakakanta ako ng lupang hinirang eh. O, di ba? O, bayang magido. Di sila lahat nakatayo. Di sila nakaganyan. Nakakanta ako ng bayang magido eh. O, di ba? O, sige, magsuot ka na ng toga. Alam niyo ba, later on, nalaman ko, si Mrs. Hernandez naging Christian. Tinanong ko, sabi ko, ano nang balita ka, Mrs. Hernandez? Nako, yun, nagtuturo na rin ng Bible, naging Christian. So,
Ganon ang ginagawa ng Panginoon. Ano? God will use us. Gawin lang natin yung tungkulin natin. Sometimes we do not know kung anong epekto nito. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Ang importante, sumunod tayo sa ating tungkulin na gawin ang dakilang utos. Question. Wala na naman. Nabusog ba kayo sa tinapay? Okay. Meron pang kape, ha? Meron kayong tanong sa last na natin ito. Di ba ikaw magtuturo sa susunod, ano? Ang klase natin, maganda yung susunod natin, yung ang 15 pandaman ng katawan. Maganda to. Kasi pag natutuhan nyo to, dito nyo maiintindihan talaga lahat kung ano talaga itong pinag-uusapan natin to. Kasi doon maiintindihan nyo sino ba talaga tayo. Kasi ito yung problema ng maraming tao eh. Ang alam ng tao katawan at kaluluwa at katawan, pero hindi nila alam kung anong spirito. That will be the next topic natin. At ini-announce ko na sa inyo, meron ng libro yan. Ginawa ko na yung libro. Di ba? Basahin mo, ha? Basahin mo yung libro. Maganda yun. Ang dali-dali nun. Kahit sa upuan, kahit mong tapusin yun. So, yun ang ating pag-aaralan next. Maganda yon. Okay? Any question sa pinag-aaralan natin? Okay, paano to? Inyo na to, ha? Sa inyo na to. Dali nyo na to sa bahay ninyo. Dahil inyo na yan. Ngayon, ging, pagawa tayo ng certificate. Pero sa church. Hindi po individual. Hindi individual. Sa church lang. Kasi pag binigyan natin ng individual, yung iba dito, isa, dalawa, maraming absent. Pero po pwede ninyong, hindi gawin mo na lang lahat, pero church ang nakalagay, para isama nyo dyan. Para, kumbaga saan meron kayong pampalubag loob. Di ba? Na kayo graduate, certificate of attendance or certificate of whatever. So susunod, meron ulit tayo. Ang dami nyo nang ang dami nyo nang naaral, di ba? Ilang taon na tayo nag-aaral? Ilan na? 2 taon, linggo-linggo, nag-aaral tayo. Ang dami nyo na talagang alam. Pero ang tanong, may natandaan ba kayo? Hindi, kasi gano'n yan. Parang ibig sabihin, hindi mo natatanda, but during the time na biglang kausapin ka, babalik yan. Kasi yung banal na spirito, yun yung magti-trigger sa inyo to understand it. Okay? Kuya? Kuya?